Amen! Woo! Praise the Lord! Hallelujah! Isang magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. Lingunin niyo po inyong katabi. Sabihin niyo ay maganda pa kayo sa araw na ito. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Taas po ang kamay ng masaya. Amen! Amen! Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Amen? Sino ang makapagsasabi na mabuti ang ating Panginoong Diyos? Mahina. Mabuti ba ang Diyos? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, nung isang araw pa ako excited. Unang-una, isang pribileyo na makapag-share ng salita ng ating Panginoon. At pangalawa, meron akong magandang balita sa inyo. Gusto niyo po ba ng magandang balita at magandang balita? Amen. Unang-una ay pinapasalamatan ko po ang bawat isa. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong suporta, sa inyong pagdalo, sa inyong pagtulong sa iglesia ng Church of God, Valenzuela. And purihin po ang Diyos dahil sa ating pong kami po ay nangangarap na isang araw ay pagkalooban tayo ng Diyos ng isang lugar na masasabi natin sa atin. Amen? At nawa ay samahan niyo po ako sa pangarap na ito at hindi lamang ito maging pangarap kundi maisakatuparan. At meron po kaming kausap noong Friday at ginagawa na po yung ating place of worship. May picture ba? Amen, amen. So, alam niyo naman po, kapag may pinapagawa, may kaakibat na gastos. Pero ang Diyos ang bahala doon. At alam ko po, ang church na ito ay hindi po exclusive. Lahat po ay kasali, walang etchapwera. Nais ko pong tingnan niyo pong mabuti na ang bawat isa sa atin ay kabahagi ng iglesia ng Church of God. At anumang meron na maipatayo tayo doon sa lugar na yon, ay masasabi mo po sa sarili mo, naging bahagi ako ng Church of God, Valenzuela. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah! Yan po ang ilang shot. Siyempre, surprise muna, papakita natin. Doon po tayo sa third floor. Hindi po dito, doon sa susunod na palapag. At napakabuti ng Diyos dahil yung may-ari ay napaka-generous. So when we initially talk about it, ay meron pong poste sa gitna. And we requested na pwede po bang tanggalin yung 3 posting malalaki sa gitna. And ang sa loob-loob ko, kapag ito ay pumayag, talagang ito na yung mga sign ni Lord na talagang tayo ay pagbibigyan na magkaroon ng isang lugar na masasabi nating atin. At huwag po mag-alala yung mga senior, meron po tayong elevator doon. Purihin po ang Panginoon. Kahit third floor lang, may elevator. So, salamat po sa Diyos. At yun po ay in a matter of 6 months. At patuloy po yan. Patuloy niyo po ako samahan sa pananalangin dahil ako po'y naniniwala, walang imposible sa panalangin, even in the finances, na hindi ko po alam kung saan kukunin, pero ang Diyos po ang magkakaloob niyan. At ang mahalaga, isa po kayo. Kayo po ay kasali at kung ano man po ang ating maibigay para sa proyektong ito, masasabi mo, kasali ako doon. Meron akong isang square inch ng part doon dahil ako ay naging katuwang, naging kasali sa pagpapagawa ng ating pong iglesia. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Hallelujah! At ngayon po ay pag-uusapan po natin ay maganda yung ating topic ngayon. Staying connected. So, staying connected to what? Staying connected to the head, which is our Lord
Jesus Christ. At bago ko po basahin ang ang salita ng Panginoon, meron po akong tanong sa inyo. If every member of the local church were as faithful as you, kung ang mga miyembro daw po ng local church na ito ay kasing faithful mo, wag kang tumingin sa iba. Ikaw ang pinag-uusapan dito. Tayo, ako, ikaw. Kung faithful daw po, katulad mo, what kind of church we would be? Ano kayang uri ng church, magiging ang church kung ikaw, yung miyembro, mga katulad mo ang miyembro? Diba? Magandang pag-isipan yon. Kidding aside, pagka sinabi natin, kapag ako, ang church na yan ay will become a giving church. Ang church na yan ay magiging obedient church. Ang church na to ay magiging committed. Kung gaano tayo committed, kung gaano tayo ka-obedient, kung gaano tayo ano binibigay natin sa Diyos, not only in finances, kundi binibigyan ba natin ng time ang Panginoong Diyos sa ating buhay paglilingkod? At nawa, ang panalangin ko po sa bawat isa, may the Lord find us faithful. Nawa, katagpuin ng Diyos na ang bawat isa ay matagpuang matapat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At hindi lamang po yun, kundi bilang miyembro, kasali ka po doon. Kasali po tayo doon. Wala echapera. Sabi ko, bilang miyembro ng isang lokal na church, what does my commitment look like? Ikaw, huwag kang titingin sa iba. Huwag mong ituturo ang iba. Anong commitment ang maibibigay mo sa church? Amen? Laking challenge po yan sa bawat isa. Anong commitment ang kaya mong ibigay sa church? O anong commitment ang kaya mong ibigay sa ating Panginoon? So, ngayon, sama na ng tingin nyo sa akin. Amen, amen. No amen. Kaya po, alam nyo po, ang Biblia po ay nagtuturo na ang iglesia ay isang bagay na hindi madaling i-grasp. It is not easy to grasp because the church is a mystery. Naniniwala ba kayo doon? It is a mystery and it is only with the help of the Holy Spirit that we can really begin to understand it all. Kapag wala ang tulong ng banal na Espiritu sa atin, mahihirapan tayong unawain to. Mahihirapan tayong unawain. And because God wants us to know who we are. Nais ng Diyos na malaman natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kaya tayo ay tinuturuan ng Diyos through pictures, through images, through analogies. Today we are going to look at the analogy of the church as the body of Christ. Titingnan po natin yan. At ito po ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa aklat ng Ephesians chapter 1, verse 15 hanggang 23. At ito po yung sinasabi. Sabi niya, dahil dito, sapagkat narinig ko naman sa inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal. Ang nagsasalita po dito ay si Apostol Pablo, sinulatan niya ang church sa Ephesus at sabi niya, hindi ako tumitigil sa pagpapasalamat para sa inyo. Amen. Na binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Yan din po ang panalangin ko na ang bawat isa ay maging malapit sa ating Panginoon. Upang ang Diyos ng ating Panginoong Kristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Ang ganda ng panalangin ni Apostol Pablo. Sabi niya, upang ang Diyos ng ating Panginoon Kristo, ang Ama ng kaluwalhatian, the Father of glory, ay pagkalooban kayo ng espiritu ng karunungan, the spirit of wisdom and the spirit of revelation,
So that we will know Him better. We will know our Lord Jesus Christ all the more. Sabi niya, yamang naliwanagan na ang mata ng inyong puso. Take note, ang ating po palang puso may mata. Baka hindi nakakakita yung ating puso. Ang panalangin ni Pastor Pablo, sabi niya, yamang naliwanagan ng ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo. Mayroong ipinapaalam ang ating Panginoon kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag. Alam mo ba na tinawag ka ng ating Panginoon? Sabi niya, upang malaman mo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag. Kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Sabi po niya, malaman mo kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian sa Kanyang pamana sa mga banal. Yan nga po mayaman po ang ating Panginoon. Mayaman ang ating Panginoong Diyos. Ang ipinapaalam niya sa iyo ay meron kang mamanahin. Lahat tayo ay tagapagmana ng ating Panginoon. Amen? Yan po, sabi ng kanyang salita. Pamana ng mga banal. Sino ba yung mga banal? That is the church, the saints. The saints is the church. Mamaya, tatalakayin natin yan. At sabi po dito, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya. Again, it speaks of the church. Sabi niya, ang di masukat, di malirip na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Wow! Ano sinasabi dito? Exceeding greatness of His power. Sabi po dito, sa atin na sumasampalataya. Again, sino yung sumasampalataya? That is the church. Sabi po dito, ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Kanyang isinagawa ito kay Kristo. Maliwanag po yun. Nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Binuhay ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo mula sa mga patay. At sabi dito, at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Ngayon, ang ating Panginoon nakaupo sa kanang luklukan ng Diyos, nananalangin para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. At ito pa sabi niya, higit pa na mataas kaysa lahat ng pamunuan. So sabi niya, pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan. Alam niyo po, ang trono ng ating Panginoong Hesus ay higit pa sa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan, paghahari, at sa bawat pangalan na pinangalanan. Because our Lord Jesus Christ is the name above every name. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. Yan po ang katotohanan. Sabi po sa susunod na talata, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Everything, lahat ng bagay, He put all things under His feet. At ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. So, ibig sabihin, our Lord Jesus Christ was the head of the church. Kaya mamaya, titingnan po natin maigi, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya, na pumupuspos sa lahat. Father in heaven, we bless your name and we thank you for your goodness, Panginoon. Let your spirit of wisdom and revelation be upon your people, be upon your church, that we may fully understand kung ano ang nais mong iparating sa bawat isa, iparating sa iyong iglesia. Kailangan po namin ng kapahayagan mo, Panginoon. At hindi namin ito kaya, kailangan po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu, kailangan po namin ang kapangyarihan ng aming Panginoon Kristo na nagsasabi kung apart from Him, we can do nothing. Na kung kami ay nakahiwalay sa aming Panginoong Kristo, wala kaming magagawa. I-bless mo po, pagpalain mo po ang bawat isa na kami ay uuwi, taglay-taglay ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. So, makikita po natin
Ano nga ba yung church? Para sa kaliwanagan ng lahat, what is the church? Alam niyo po, ang church ay, bago po natin sagutin yung kung ano ang church, ilang talata na nagpapaliwanag tungkol sa church na buhay. Ang church po kasi buhay, hindi patay. Ang mga Kristiyano ay buhay, hindi patay, hindi tulog, merong pakikibaka. Yun po yung katotohanan. At sabi po sa Aklat ng Gawa, sa Acts 2:47, sabi po dito, praising God and having favor with all people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Maliwanag po ang sabi dito na ang Panginoon ang nagdadagdag araw-araw sa church ng mga inililigtas ng ating Panginoon. Kaya, I am not contented na ganito lamang tayo. Ako, I believe na matutupad yung ating Vision 700. At ang maganda na makita, sabi po sa ating talata, and the Lord added. Sino ang nagdagdag? Ang Panginoon. Sino ang ginamit? Ang church. Sino yung church? Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Tayo yun. Okay? And sabi pa sa 1 Timothy 3:15, sabi ni Paul sa kanila, nagtatagubilin si Paul, sabi niya, but if I am delayed, I write to you. Kung ako man ay madelay, sinusulat ko sa inyo to so that you will know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God. Yung house of God, the church of the living God, the pillar and ground of truth. Ito na po. Ano ba ang definition ng church? Kapag ang dictionary ang sinunod natin, ang definition ng church, ang sinasabi po ni Merriam-Webster, it is a building used for public worship. Yan po ang pananaw ng tao na ang church ay yung building. But for us Christians, ano pa yung sabi niya? It is the house of God, or the Lord's house, or the house of prayer. So yan po ang definition ng church. Pero alam niyo po, ang church ay nagmula sa Greek word na ekklesia or ecclesia, na ang ibig sabihin ay yung prefix na ek, ang ibig sabihin po ay out of, at yung kaleo ay to call. So ang ibig sabihin ng ecclesia ay the called out ones. Yung mga tinawag ng Diyos, tulad mo, tulad ko, tayo yon. Tayo ang iglesia. Amen? Not the building per se. Kundi tayo po yun. Kapulungan ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Pero alam niyo po, minsan nagkakaroon ng maling picture, false picture of the church. Nagkakaroon ng maling pagtingin, maling image. Kawawa na mga ng church na magkakamalan minsan na, ano ba yung mga maling image or pictures of the church? Para sa iba, ang church ay gas station. Sabi ko nga po, ang ating pamagat ngayon ay staying connected. So, napagkakamalan ang church na gas station. Ang pangalan po ng gas station na yan ay spiritual church station. Yan po. Bakit? Bakit don't misunderstood me. For some people, ang church po is a place where you fill up kapag igana yung tangke mo ng gasolina. So parang ganito, when your spiritual gas is low, saka ka lang pupunta sa church because low na yung spiritual gas mo. Pero hindi dapat ganun. At pagkatapos mong makinig ng isang magandang sermon, at you will keep going for the week. O minsan, hindi ka na makaka-attend sa susunod. At sa susunod na lang. Pero ang ibig ko po sabihin dito ay, yes, it is good to fill our
spiritual gas tank. Ang nais ko pong ihayag dito ay, if you will fill your spiritual gas tank, wag on and off, tuloy-tuloy. Kaya napagkakamalang gas station pag may kailangan lang, pag may gusto lang sa Panginoon at saka pupunta. Amen po. Pangalawa, napagkakamalan ang church na movie theater. Because some of the people, the church is a place that offers entertainment. Again, wag niyo po akong misunderstood. Yes, we are happy when we worship the Lord, pero yung titingnan mo, pupunta ako sa church na yan kasi may rakrakan dyan. Hindi ganon. Kaya ka pumupunta, dapat alam mo yung purpose mo, you know your purpose, why you go to church. Bakit ka pumupunta sa church? Una ay sumamba sa ating Panginoon at mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Yun po yung una dapat nating layunin na makasamba, mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos at i-bless. Secondary lang yung blessing. Una, alam natin yung purpose. Our purpose is to glorify God, to worship Him in spirit and truth. And the rest, ibibigay ng Diyos yung ating pangangailangan. So, para sa kanila, ang church ay naging that's entertainment. So, papalitan na natin ng yung that's entertainment, church entertainment. Para lang ma-entertain kayo. Hindi po ako nandito para i-entertain kayo. Andito po ako sa gitna upang hipuin ang puso ninyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu at magbago ka. Sabihin sa katabi mo, dapat magbago tayo. Amen. Amen. Baguhin ng banal na Espiritu ang ating puso at i-convict tayo. Okay? So, hindi po entertainment ang church, ha? Yes, we are being entertained, maybe, pero hindi po yun yung unang layunin ng church. Amen po ba? Amen. And then, again, yung maling pagtingin sa church, the church as a drugstore. Yan. Ano ba yan? TGP, may tumatakbo, may G, may W, may South na ganon. So, yan po. Ang akala ng iba, for other people, the church is the place where you can fill the prescription that will deal with your pain. Parang, pupunta ako sa church kasi bibili ako ng gamot. Parang ganon. Pag may kailangan ka lang at saka ka bibili ng gamot. Pag may kailangan lang. O pag masakit ang pakiramdam mo, masakit ang puso mo, pupunta ka sa church. Kailangan ko ng reseta. Kailangan ko makarinig ng salita ng Diyos. So, minsan pa, for many, the church, akala mo nasa emergency room, pupunta ako sa church kasi talaga nag-aagaw buhay na ako. Aagaw buhay na ang spiritual life ko. Ganun ba? Hindi po. Again, sabi ko po dito, dapat meron tayong, yes, ang church pwedeng maging drugstore dahil ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Pero again, uulitin ko, hindi yung pupunta ka lang pag may kailangan ka. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Hindi po kayo galit sa akin. Amen. Amen. Salamat, may sumagot. So, ano po? Again, minsan, ang tingin sa church is a one-stop shop. For many people, the church is a place that offers the best products, goods and services para sa iyong pamilya. Yung bang pag pumunta ka, kailangan ko ng damit, eto. Kailangan ko ng kotse, eto. Kailangan ko makarating doon sa pupuntahan ko, eto. Ayan. Kaya yung mga one-stop shop, yung katulad ng Mall of Asia, halos lahat ng mabibili mo dyan o makakasakay ka.
Meron pang trinoma, hindi ako nagpo-promote, pero hindi ganon. Again, ulitin ko, ang sinasabi dito ng Panginoon, yes, the church offers great service at low price or no price at all in one-stop shop. Kaya, for many people, para sa iba, ang church ay producer yan ng mga programa para sa mga bata at sa mga youth. Yes, we offer programs for the youth, for the children, pero babalik tayo doon sa kwan. Ano ba ang motibo mo? Bakit ka pumupunta sa church? Dapat ang unang motive, sambahin ng Diyos, mabigyan ng kaluwalhatian. And secondary lang, yung iba, kaya tayo sumisimba. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Ngayon tingnan po natin ang true picture of the church. Yung tunay na picture ng church. When Paul prays, nanalangin si Apostol Pablo, sabi niya, gaano kadakila ang kapangyarihan niya na ipinagkaloob sa atin sa lahat ng mananampalataya, sasampalataya sa Kanya. Kaya, salamat sa Diyos dahil siya ay tunay na mabuti sa ating buhay. For us who believe. Ang pinapanalangin po ni Apostol Pablo dito ay that God will open the eyes of your heart. Mabuksan ang mata ng puso. Ay, Pastor, may mata pala ang puso. Yes. Ibig sabihin, ma-enlighten ka. Maliwanagan yung isip mo. Na kung saan, sa ngayon, pag nabuksan, makita mo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Na ang Diyos natin ay makapangyarihan. And that power ay walang kaparis. It is incomparable. Walang katulad. There is nothing to compare with God's power. Walang katulad ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kasi tingnan mo tingnan nyo po. Si Satanas may kapangyarihan. Amen? Ang tukso may kapangyarihan. Pag nagsukom ka sa tukso, ayun na, natalo ka ng kapangyarihan ng tukso. Pag ikaw ay nasulsulan ni Satanas at sinunod mo yung kanyang sulsul, natalo ka ng kapangyarihan ni Satanas. Ang gobyerno may kapangyarihan. Amen? Agree naman tayo doon, may kapangyarihan ang gobyerno. At ang media, may kapangyarihan. Mainstream media, may kapangyarihan. Ang social media, may kapangyarihan. Amen? Pwede kang manira sa social media. So, ibig sabihin, pag sama-samahin mo mang itong mga power na ito, wala ito sa kapangyarihan ng Diyos mo, ng Diyos natin. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Sekreto lang to, Kanino ba ibinigay yung kapangyarihang yun? Ibinigay po ang kapangyarihang ito sa atin, sa iglesia. Sabi po, but God's power is of altogether different order. It is incomparably great, and this power is for us who believe. Sino ba yung for us who believe? It is the church. Amen? Ang galing ni Lord, no? Sa church pala binigay yung kapangyarihan. But the big question is, why are so many Christians powerless? Bakit maraming Kristiyano powerless? Dahil hindi sila konektado. They might be not even connected to the head. Pag hindi ka konektado sa head, wala tayong power. Mamaya po, ipapaliwanag ko yan. Kaya, yamang ang kapangyarihan ng Diyos ay dakila, walang kaparis ito. Hindi natin pwedeng i-compare kahit saan.
sabi nga ni Paul ang kapangyarihan ito is like the working of the mighty strength of the Father, which He exerted in Christ Jesus. Ito ay katulad ng makapangyarihang lakas na ibinigay kay Kristo noong siya ay buhayin ng Ama mula sa mga patay. That same Spirit that raised Jesus from the dead is in you. Sabi ni Paul, it will give your mortal bodies life. So, ibig sabihin, yung katawang namamatay, bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos na papalitan ng katawang hindi mamamatay kailanman. Because it is a glorified body. Ano sabi niya? Which He worked in Christ when He raised Him from the dead. Kaya mga kapatid, ang susi doon, for us who believe, it is for the church. That power was given to the church. So hindi alam ng marami na ang kapangyarihang ito ay binigay ng Diyos sa iglesia. Ano ang ginawa ng Diyos? That God's power raised Jesus from the dead. But the Father, hindi lamang binuhay si Kristo, pinaupo pa sa kanang luklukan ng Diyos. At ano po sabi? Seated Him at the right hand in the heavenly realms. Pinaupo sa kanang luklukan ng Diyos doon sa kalangitan, verse 21, far above all rule or authority. Na yung kapangyarihan ng ating Panginoon na pinaupo ng Diyos doon sa kalangitan, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus ay higit sa lahat. Anumang pamunuan, anumang kapangyarihan, anumang kapamahalaan, or that every title can be given, o higit sa lahat ng anumang pangalan, ngayon at sa hinaharap, walang tatalo sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. At ang sekreto, yan po ay nasa inyo, nasa atin, nasa church. Kaya dapat sa church, it must be full of people na kung saan ay powerful people dahil sa tulong ng ating Panginoon. Sabi sa verse 22, inilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa paanan ni Kristo at itinalaga siya bilang ulo ng lahat ng bagay. So, ang galing, no? God placed all things under His feet and appointed Him to be the head over everything. Si Kristo ang ulo ng lahat. Tayo yung katawan. The church is His body. Kaya, pagtatanungin, bakit binuhay ng Ama si Kristo mula sa pangapatay? At bakit pinaupo ng Ama si Kristo sa kanyang kanang luklukan? At bakit ang lahat ng bagay ay inilagay sa paanan ng ating Panginoon Kristo? Dahil ang ating Panginoon Kristo, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At wala nang hihigit pa sa taglay niyang kapangyarihan dito sa lupa, kahit na doon sa kalangitan, kahit saan, ang lahat ng bagay ay nakapailalim sa kanyang paanan. Ibig sabihin, hindi magtatagumpay kailanman ang pakana ng dyablo. Amen? Amen. Kasi sabi niya, ito po yung sagot. Bakit? Bakit? Sabi sa verse 22, God placed all things under His feet. Nilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa paanan ng ating Panginoon Kristo and appointed Him to be head over everything. Inappoint siya ng Diyos Ama na ulo ng lahat ng bagay. Maliwanag po yun. And sa lahat ng bagay, which is His body, everything which is His body, para sa church. And the fullness of Him who fills
all in all, in every way. Ang galing ng salita ng Panginoon. Nakapailalim ang lahat ng bagay sa kapamahalaan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngayon, tingnan po natin. Anong leksyon ang makikita natin from that picture of the church as a body of Christ? Number 1, ito po yung ating lesson na makikita. Una, si Kristo ang ulo ng church. Christ is the head of the church. Kailangan maging malinaw sa isipan, sa puso ng bawat mananampalataya na si Kristo ang puno ng iglesia. Siya ang ulo. Ang katawan, ang church. Ano sabi? Sa verse 22, at kanyang ibinigay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ginawang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ang ulo ng iglesia. Sa 23, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat ng lahat sa lahat. Amen. So maliwanag po yan. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? The church belongs to Christ. Tayo tayo kay Kristo. Tama po ba yon? Not because we have decided to make Him the head. Dahil ginawa natin siyang ulo. No! Hindi po. Ginawa ng Diyos, Ama, na siya maging ulo. But because He is the head, He's decided to make us His body. To make us His body. Dahil siya ulo, ginawa niya tayong katawan. Christ has gathered us together. Ibig sabihin, we are His people and the body serves at the direction of the head. Naniniwala po ba kayo? Ang katawan sumusunod lamang sa order ng ating utak. So, ibig sabihin, ang ulo, si Kristo, ang nagpapatakbo ng iglesia na kung saan ang katawan ay pinapatakbo ng ating isipan. At a very fast rate na bakit ko natataas ang aking kamay? It's because the mind commands the body to lift up my hands. Amen? Ganun kabilis ang utak natin na mag-process. Kaya naigagalaw natin ang ating katawan. Hallelujah. So maliwanag po 'yon na nakapailalim ang lahat ng bagay sa ating Panginoon Kristo, kahit ang kanyang iglesia. Pangalawa, every member needs to be connected to the body. Amen? Sabi ni Jesus, sabi niya sa John 15, verse 5, sabi niya, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in Him, bears much fruit, for without me, you can do nothing. Yung po yung maliwanag. Sabi ni Jesus, for without me, you can do nothing. Pag wala si Jesus, wala kang magagawa. Yes, you can do your own thing, nagagawa mo mga bagay, pero mark my word, hindi ka magtatagumpay. Dahil salitayan ng ating Panginoon at kanyang pangako, pag wala ako sa iyo, wala kang magagawa. Yes, maaaring may magawa ka, pero pansinin mo, puro palpak. Pero pagkasama natin ng ating Panginoon, maganda ang ating mga pinaggagawa. At makita po natin na kung saan ay merong isang account sa Biblia na kung saan ay, alam niyo po, walang Lone Ranger na Christian. Amen. Nakakita ka ba ng Kristiyanong nag-iisa? Wala. Kailangan natin ang isa't isa. Yun po yung katotohanan. Dahil walang sino man nabubuhay para sa sarili lamang. Amen? Kaya, makikita po natin na kung saan ay kapag tayo po ay nananalangin, marunong naman tayong manalangin. Tayo po lahat. Amen. At hinihiling namin, pag may unction ang banal na Espiritu at may sinasabi sa iyo,
gawin mo. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa at gawin mo kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu. Ang mahalaga dito, makita natin that every member needs to be connected to the body. Kaya sabi ni Jesus, ako ang puno, ang sanga na hindi nakakabit sa puno ay matutuyot. At ano ang ginagawa sa mga sangang tuyo? Ipinanggagatong. Tingnan mo ang katabi mo kung mukhang panggatong. Hindi naman, ano po? Mukha bang panggatong yung katabi mo? Wala sumasagot, panggatong tayong lahat dito ah. No amen? No amen? No amen. So, ibig sabihin, nagbubunga. At yung bunga, kapag tayo ay kabilang doon sa small group, dadami ang bunga. Amen? Kaya yung C2S natin, small group, pinapalakas po natin yung mga maliliit na grupo dahil dyan po nagmumula yung pag-multiply ng church doon sa maliliit na grupo. Hanap po kayo ng small group para matuto. Matuto po tayo. Kaya yan po ang katotohanan. Kailangan nating maging konektado sa ulo. Ang katawan ay laging konektado sa ulo. Amen. Isa pa po, every member of the body, ibig sabihin, the church must be responsible to the head. Yung katawan, responsable sa ulo. Ang command center sa ulo, yes, pero ang inuutos ng Panginoon ay tayo ay makagawa ng ayos. Amen? So, tingnan po natin. Ano ba ang responsibilidad ng tagapagmana? Sino po dito ang eredero at eredera? Mangungutang ako. Amen? Pag sinabing eredero, mayaman. Tama? Sino pong mayaman dito? Makipagkita po kayo mamaya pagkatapos ng service. Amen? So, hindi po. Ano nga ba ang responsibilidad ng tagapagmana? Ayusin yung kayamanan na kanyang minana. I-administer ng maayos. Tama? Kasi mayroong example sa Biblia ng tagapagmana na lustay. Remember the prodigal son? At hindi pa nga namamatay yung tatay niya. Pa, akin na ang aking mana. Kailangan ko na ang aking mana at gagamitin ko. Saan niya ginamit? Sa paglustay, sa masasamang, ang description ng Biblia, nilustay niya yung kanyang pera sa hindi maayos na pamumuhay. At nang siya ay wala nang makain, naubos. Dahil na-mismanage niya yung minana niya, ginamit niya sa kalokohan, ng trabaho. Pagkatapos maubos ang pera. Kasi no, may pera, naubos din yung kaibigan. So anong ginawa niya? Sabi niya, ang mga alipin sa tahanan ng aking ama ay masarap ang buhay. May pagkain, may tulugan, ng maayos. Ako nandito sa lugar na ito, nag-aalaga ng mga baboy. Anong inaalagaan? Baboy. At pag nangayayat ang baboy, magbabayad siya. Kaya siya nakapag-isip, alam ko na gagawin ko. Babalik ako sa tahanan ng aking ama at ganito, sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa sangkalangitan at nagkasala ako sa iyo. Gawin mo na lamang pong alipin, hindi na po ako karapat-dapat na inyong tawagin inyong anak, kundi gawin nyo na lang po akong alipin para lang may makain. Pero ano ang, how gracious was the father? Sabi niya sa kanya mga alipin, madali, bihisan ng ang aking anak, na bihisan na maganda at isuot yung singsing. Ibig sabihin, the authority. At ang aking anak ay namatay na, ngayon ay nabuhay at natagpuan at ngayon ay buhay, kaya tayo ay magdiriwang. So, ibig sabihin, ikaw, ako, tayo, bilang mga tagapagmana, dapat nating alagaan yung ipinamana sa atin ng Diyos. Amen po ba yun?
ay bakit kayo malungkot kung kayo'y tagapagmana? Amen? Ngayon lang ako nakakita ng tagapagmanang malungkot. Amen? Ang mga tagapagmana masasaya. Amen? Woo! Hallelujah! Sabi po sa verse 18, sabi po dito, yamang naliwanagan na ang mata ng inyong puso. Ano po sabi? Naliwanagan na ang ating mga puso. Amen. Upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag. So, naliwanagan ng puso, nalaman na ang pag-asa ng pagtawag, the hope of His calling. Sabi po dito, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian, ng kanyang pamana sa mga banal. Ulitin ko kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian. Richness in glory or riches in glory ng kanyang pamana sa mga banal. Sino yung banal? The church. Lingunin mo ang katabi mo. Hindi ko alam. Sabihin mo, hindi ko alam. Tagapagmana ka pala? Amen? Hindi ko alam, tagapagmana po tayo, mga kapatid. Yan po ang sinasabi ng kanyang salita. At sabi po dito, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya, ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Alam niyo po, merong isang istorya sa Biblia na kung saan ay merong isang tao na tuyot yung kanyang isang braso. So, ibig sabihin, paralisado yung braso. Alam niyo na, pag paralisado, hindi may kilos. Ito po ang nangyari. Sabi ni Jesus doon sa tao, stretch forth your hand. Iunat mo yung iyong kamay. At first glance, pag tinignan natin, pambihira si Jesus, ang ating Panginoong Yesus, minsan comedy rin eh. Alam niyang paralisado yung isang kamay, pero sabi niya, pag sa isipan ng tao, Lord naman, bakit ko iunat? Ay hindi ko nga maigalaw. Pero may susi po dito. Sabi ni Jesus, stretch out your hand. Simpleng-simple, pero nakakamangha, ang inuutos ni Jesus ay isang bagay na hindi kayang gawin ng isang taong paralisado yung kabilang kamay. Pero ganun pa man, sabi ni Jesus, stretch out your hand. Simple lang naman yung command ni Jesus. Tama po? Tama. And He stretched it out, and his hand was completely restored. Nang iunat niya ang kanyang kamay, mga kapatid, take note, simpleng pagsunod sa inuutos ng Panginoon. Minsan, sa ating buhay, merong mga bagay na tila ba imposible. Pero pag nanangan ka sa pangako ng Diyos, doong nagiging posible ang imposible. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kasi minsan, pwede rin mangyari na sasabihin mo sa sarili mo, ano ba yan? Hindi ako makapag-function ng dapat na wala akong mai-contribute. Alam niyo po, ang church hindi nauubusan ng gagawin para sa Panginoon. Kasi minsan, ini-small ng maraming Kristiyano yung kanilang sarili. Hindi, wala akong magagawa. Because what they see, yun lamang mga nakikita dito sa loob ng church. Ang totoong labanan sa church, nasa labas. Dito, yes, nakikita nating tumutugtog,
nagse-set up ng mga ilaw, ng audio, ng video, marami pong ginagawa. Pero mas marami po ang gawain sa labas. Dahil napakarami po ng kaluluwa na naghihintay na maibahagi mo sa kanila ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. So meron tayong assignment. Meron tayong misyon na iniwan ang ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, kailangan, again, the body must be responsible to the head. Bakit magiging responsible to the head? Gawin mo kung ano ang pinapagawa ng ating Panginoong Jesus, which is the head of the church. Nais ba ng Panginoon na lumago ang kanyang iglesia? Spiritually and numerically? Of course, gusto yan ng Panginoon. Pero paano mangyayari yon? Mangyayari lamang yon kung ang bawat isa ay gagawin natin yung dapat nating gawin. Amen. Amen. Paano ba mangyayari? Paano ba natin ma-experience ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo? Paano yung mangyayari? Alam mo, umpisa pa lang, minahal na tayo ng Diyos. Umpisa pa lang, una siya nagmahal sa atin, bago pa man nating mahalin ng Diyos. Nasa sinapupunan ka pa lang ng magulang mo, alam na ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Kaya nga po, maganda na makita natin na kung saan ay gawin natin kung ano yung ipinapagawa ng ating Panginoon. Dahil kaya nga dumating dito sa atin, dito sa lupa, ang ating Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang buhay, maligtas ka lang. Ipinako doon sa krus ng Kalbaryo. And yung pagpako sa ating Panginoong Hesus, that was the worst kind of punishment during those times. Alam niyo kung bakit? Pag ipinako yung dalawang kamay, ipinako yung dalawang paa, na may anggulo na naka-ganyan. Amen? Naka-ganyan, nakapako, nakasabit. At bakit ganon ang posture ng pagkapako? Because yung weight mo, andito sa kamay, mahihirapan ka, at pag nangawit ka, tataas ka ng konti. At dahil nakapako yan, nakabaliko, it strains the muscle dito sa ating kuwan. Pag napagod, taas, ang sakit nun. Pag bumigay na naman yung kamay, laylay, ang sakit nun. Walang madali sa pagkapako sa ating Panginoon Kristo. I tell you, walang madali. Kaya nga tayo, in a sense, tayo yung kamay at paa ng ating Panginoon dahil meron tayong misyon. Ano sabi ni Jesus? Go into the world and preach the gospel. Maliwanag naman, tayo yung kamay at paa. Tayo yung mouthpiece ng ating Panginoon para ibahagi ang pagliligtas ng ating Panginoon. Lagi po natin tandaan, nasa huling araw na tayo. Sooner or later, darating ang paghihirap at kung hindi ka sanay sa hirap, paano ka na? Sabi mo sa katabi mo, paano ka? Paano ka? Because the next thing na dapat po nating maanuhan, every member of the body will suffer with the head. Kung paano nagdusa ang ating Panginoon Kristo sa buhay ng Kristiyano, ay hindi hallelujah, hallelujah lang. Marami rin pagdurusa tayong pagdadaanan. Maraming pagsubok tayong pagdadaanan. Maraming sufferings tayong pagdadaanan. Maraming persecution tayong dadaanan. Ay hindi pa nga humahantong sa pagdanak ng dugo ang ating pakikibaka para sa ating Panginoon. Amen. Kaya pasalamat tayo. Sa ibang bansa, bawal mangaral, kinakatay. Dito sa atin, merong kalayaan. Pabira. Yung mga Kristiyano, easy-easy. Pero hindi po ito yung panahon na tayo mag-easy-easy. Ito yung panahon na kumilos tayo because this is the right time para sa church na kumilos
para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, para sa gayon, madagdagan ang populasyon ng kanyang kaharian, mabawasan yung impyerno ng mga taong pupunta doon. Kung mahal mo ang pamilya mo, umpisahan mo sa pamilya mo. Dahil ang pamilya ang isa sa pinakamahirap na bahaginan ng salita ng ating Panginoon. Why? Because of too much familiarity. Kilalang kilala ka ng nanay mo, ng tatay mo, at maging ang anak, kilalang kilala mo yung nanay at tatay mo, kaya paano maniniwala sa'yo sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu. Ipakita mo na totoo kang lingkod ng ating Panginoon para hindi ka pa nagsasalita. May kakaibang bagay dito. May kakaibang bagay sa'yo. Bakit ka ganyan? Kristiyano po ako. At sa pagiging Kristiyano, hindi kayo magkakagulatan. Ha? Kristiyano ka? Hindi halata. Meron ba dito ang hindi halatang Kristiyano? Ganda ng ngiti nyo, ha? Mukhang nakakilala ko yung mga hindi halatang Kristiyano. Nagseryoso yung iba, ayaw ngumiti. Seryosong Kristiyano. Amen. We will suffer with the head. Kung paano naghirap ang ating Panginoon, expect mo may paghihirap. Kung paano ang Panginoong Jesus may peklat or pilat or may, anong English ng peklat? Scar. Ay, ganun din tayo. Tatamaan tayo ng poklat, pilat, or whatever, scar. Kasi ang Panginoon, may bakas ng pako sa kamay, may tusok sa gilid, may poklat sa lahat ng bahagi ng katawan. Hindi pa nga humahantong sa pagdanak ng dugo ang ating pakikibaka sa Panginoon, nagre-reklamo ka na. I'm calling you today, mga kapatid. Seryoso po. Reconsider your service within the body of Christ. Tanong mo sarili mo, ano bang may ko-contribute ko para sa church? Ano ba pwede kong gawin? Hindi naman ako pastor, hindi naman ako misyonero, hindi naman ako faithful member ng church, pero alam ko, meron ako magagawa eh. Marami tayong pwedeng magawa sa ating Panginoon. Na kung saan, ang ipinapaalam sa atin ng Panginoon, ang katawan ni Kristo, asahan mo, may peklat yan. May peklat yan. Ibig sabihin, dumaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Amen? Nandiyan pa kayo, ha? Amen, amen. Kaya, ibig sabihin, isipin mo, bakit nagkatawang tao ang ating Panginoon? Noong ang nasa hardin siya ng Getsemani, nanalangin siya, sabi niya, Ama, kung pwede, alisin mo itong kopa ng paghihirap, the cup of suffering. Pero sabi niya, ang kalooban mo masunod at hindi ang kalooban ko. So, nangyari ang dapat mangyari. Siyempre, ayaw din mapako ng ating Panginoon sa krus. Pero, ano sabi niya? Let your will be done, not my will. Amen? Ang kalooban ng Ama ang masunod. Kaya, sino po dito ang napahiya na minsan mag-share? Nagbahagi ng pagliligtas ng Diyos? Wala? Perfect lahat? Perfect. Meron. Amen, amen. Amen. So, okay lang. Mapahiya tayo. O sino dito ang nagalit? Yung sinishare mo, pambira ka. Ayaw kong pakinggan yan. Meron bang ganon? Pwede na mangyari. Pero ang sabi ni Jesus sa John 15:18, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Kung kamuhian ka man ng mundo, hindi ikaw ang kinamuhian. Ako ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Isa pang maganda sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, we always carry around in our body the death of Jesus. Pasan-pasan namin ang kamatayan ni Jesus. Kaya, every time na sila ay mangangaral, sabi niya, pasan-pasan namin ang kamatayan ni Jesus. Ibig sabihin, handa silang mamatay. Patay kung patay.
masunod ang ipinapagawa ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kasi, we all want to be part of a healthy body. Amen. Kaya nga tayo nag-iingat kaya nga tayo nagba-vitamins, kaya tayo nag-exercise. We want a healthy body. Ang iglesia rin gusto healthy body. Pero alam nyo ba na ang sakit ng kalingkingan, iniinda ng buong katawan. Tama? Tama? Halika dito, pipit-piting ko yung kalingkinan mo. Ayaw mo sumagot Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan yan. The same with the church. Kapag merong isang bahagi ng katawan na hindi nagpa-function, nasasaktan ang buong katawan. At sino ang unang nasasaktan? Ang ating Panginoong Hesus. Ang katawan ng ating Panginoong Hesus, it was broken for us. Sabi niya. Kaya, ganun pa man, kailangan po nating maunawaan, the church is His body. Katawan ito ng ating Panginoon. And it must become broken. Ibig sabihin, dumaan sa matinding pagsubok tulad ng ginto na pinadaan sa apoy, na kung saan ang matira ay lantay na ginto, pinapadaan sa apoy. Kahit ang ating pananampalataya, padadaanin sa apoy kung totoong pananampalataya o hindi. Ready ka ba dyan na subukin ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng apoy? Hallelujah! Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Siya'y tunay na mabuti. Ibig sabihin lang, ang katawan handang magsaper para sa Panginoon. And, last but not the least, every member of the body will be glorified with the head. Yan ang maganda. Yes, may konting suffering, may trial, may pagsubok, may mga problema, katakot-takot na problema. Pero tandaan po natin, in the end, that body will be glorified. So, ibig sabihin, sa ating pananampalataya, humantong man ako ng 6 feet below the ground, papasalamat pa rin ako sa Diyos. You know why? May pangako ang Diyos nabubuhayin akong muli pagbabalik ng ating Panginoon. Sa isang iglap, sa isang tunog ng trompeta, ang katawang namamatay ay bubuhayin at papalitan ng katawang hindi mamamatay kailanman. It was a glorious event for the church. Kaya, mga kapatid, unawain natin, yung ulo na minsan ay kinoronahan ng tinik, papalitan ng korona ng buhay sa bawat isa sa atin. At iba't ibang korona na nababagay sa iyo, you will be crowned with many crowns. Kaya, ang sarap na makita na tayo ay kabilang sa katawan ng ating Panginoon Kristo. Di ba? I'm so glad I am part of the family of God or the body of Christ. Di ba? Sinong masaya dahil kabahagi siya sa katawan ng ating Panginoon Kristo? Amen! Amen! Kaya, sabi ko kanina, ang church ay kapulungan o grupo ng mga tao. Pakita mo nga yung itsura ng grupo ng tao. Ito po ang hamon sa atin Don't just be a member of the church. Huwag ka lang maging kampante, member ka ng church, nakaupo ka lagi, every Sunday. Huwag tayong maging kampante. Don't just go to church. Huwag ka lamang pumunta sa church.
galing sa inyo, papunta sa church. Alam niyo po, be the church. Maging church ka. That's why sabi ni Lord, sabi ng kanyang salita, hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay ang templo ng banal na Espiritu na nananahan sa inyo? Tayo yung iglesia na ang sabi sa aklat ng Gawa ay dinadagdagan araw-araw, maraming kaluluwa ang idinadagdag ng ating Panginoon. That's the church. Yung kapulungan ng tao, yung building, kasama lang yon. Ang totoong church tayo. Pero ito po ang ang hamon. Konektado ka ba sa head? Are you connected with the head? Are you staying connected with the head? Or do you stay connected with the head? Or do you stay connected with the saints? Konektado ba tayo sa isa't isa? Di ba alam natin yung walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang? Wala talaga eh. Kailangan natin ang isa't isa. We need to stay connected with the head. We need to stay connected with the brethren, the saints. Kailangan tayo. Kailangan natin isa't isa. Kaya ang hamon dito, mga kapatid, kung sa palagay mo, hindi ka pa konektado, na ang ginagawa mo sa church, ayaw nga, pupunta lang ako kung kapag gusto ko. Magbibigay lang ako kapag gusto ko. Pag ayaw ko, ayaw ko. Ayaw mo, ayaw mo. Hindi. Dapat lagi tayong konektado sa ating Panginoon. We must stay connected with the head, which is the source of life. Alam ko, marami sa atin nag-struggle sa ating connection sa ating Panginoon. Pero ito na yung pagkakataon na sabihin natin sa ating Panginoon, Panginoon, patawad. Maraming panahon na talagang ginugol ko. Akala ko konektado ako sa iyo, pero ang totoo, hindi. Hindi. May I invite everyone to please stand up.